day mga kadiskarte, and for today's video nga ay samahan niyo ako sa aking pagluluto ng aking paboritong Pad Thai. Una nga ay minarinate ko muna ang ating hipon, ilagyan ko ito ng asin, paminta, bechin, onion powder at garlic powder. Sa pagluluto ng hipon dapat hindi nyo to ino-overcook, half cook lang pwede na. At syempre sinamahan ko to ng oyster sauce, ito nagpapasarap sa hipon. Itong hipon kasi ang magiging toppings natin sa ating Pad Thai. Pwede din naman lobster kaso hindi kaya ng budget. Pag naluto na, set aside lang natin ito. At dito nga ay mag-i-scramble tayo ng 4 na pirasong itlog. At mamaya ay ihahalo natin to sa ating Pad Thai. Halu-haluin lang natin itong maigi hanggang sa maluto ang itlog. Actually, choice nyo na rin kung gusto nyo siyang lagyan ng itlog o hindi. Pero sa akin, mas masarap kasi siya kapag nilalagyan siya ng itlog. Yung iba naman ay gumagamit ng itlog pugo. Masarap din naman ang itlog pugo. Nilalaga muna nila ito bago nila ihalo sa Pad Thai. Set aside lang natin ang itlog kapag naluto na ito. At dito nga ay nagdagdag na ako ng mantika na paggigisahan ko. Di nyo na kailangan magpalit ng kawali dahil mamaya pagsasama-samahin din natin ito. Ang una nga ay ginisa ko na ang bawang. At kapag nagigisa tayo ng bawang, huwag natin susunugin ang bawang. Yung medyo golden brown lang, okay na. At sinunod ko na nga ilagay ang sibuyas. Halu-haluin nyo lang ito hanggang sa malambog ang sibuyas. At syempre, naglagay na rin ako ng carrots. Actually, choice nyo na rin kung gusto nyo siyang lagyan ng carrots. Halu-haluin mo lang ito hanggang sa maluto na yung carrots. At dito nga ititimplahan ko na to ng oyster sauce. Mga 6 tablespoon lang na oyster sauce, okay na yan. At syempre, kung gano'ng kadaming oyster sauce ang nilagay nyo, gano'n din kadaming toyo ang ilalagay nyo. Halu-haluin nyo lang ito katulad ng ginagawa ko. At dito nga idadagdagan ko na siya ng tubig. Mga 1 cup of water lang okay na. Pakuluan nyo lang ito ng konti hanggang sa mag-mix na yung toyo at saka yung oyster sauce. Ang pagkain nga palang ito ay nagmula pa ng Thailand. Natutunan ko ito na nagluluto pa ako sa China. May mga customer din kasi akong from Thailand na nagtatrabaho ako sa China. At dito nga ay tinimplahan ko na siya ng mga pampalasa. Nilagyan ko siya ng bechin, paminta, beef cubes, onion powder at garlic powder. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa aking kaibigan na si Ruru Orbeta. Sabi niya kasi nung unang vlog ko na nagluluto ako, ansya ka daw ng kawali ko kaya bumili na ako ng bagong kawali. Eto na siya. Na-inspire talaga ako sa comment mo kaya napabili ako ng kawali nang wala sa oras. At dito nga isinunod ko na yung mga gulay. Syempre hindi dyan mawawala ang bago pechay. Ang bago pechay din ay isa sa paborito ko sa Pilipinas. Halu-haluin nyo lang ito hanggang sa maluto yung gulay. Lagyan nyo na rin ng konting tubig para magkameron ng konting sabaw. Halu-haluin nyo lang ito pero wag nyong lalamugin ng gulay. Half cook lang naluto ng gulay, okay na. Mas masustansya siya. The more kasi na malambog ang gulay, nawawala kasi ang sustansya nito. At hindi nagbe-blend ng mga gulay sa mga niluluto natin. Yung iba nga seconds lang, nilalagay nila sa mainit na tubig at hinahango na nila. Masarap kasi ang gulay pag malutong. At syempre, hindi mawawala ang paborito kong pak choy. Meron kasi itong vitamin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Bahala na kayo maghanap dun. Actually, ang pak choy ay talagang kamukha talaga ng pechay ng Pilipinas. Ang kay pinagkaibahan lamang, ang pechay kasi natin sa Pilipinas ay malalaki. Itong pak choy ay maliliit at mas matitigas. At dito nga isa-separate ko na yung mga gulay sa sabaw. Kasi yung mga gulay ang itatoppings ko mamaya sa aking rice noodles. At dito na nga isinaboy ko na yung aking onion rings na pahaba. Halu-haluin nyo lang ito hanggang sa mahilo na yung sandok. Yung iba kasi ginagamit yung onion rings pan toppings. Ako kasi ginagawa ko, iminimix ko talaga siya para lumabas yung aroma niya. Mas masarap siyang kainin pag nakahalo. At dito nga idadagdagan ko siya ng asin. I'm sure tumabang to dahil sa mga gulay na niluto ko. At dito nga ay inilagay ko na ang aking rice noodles. Marami kasing size ang rice noodles pero ang pinili ko yung kasing laki lang ng spaghetti. Lagi po natin tatandaan kapag nagluluto po tayo ng rice noodles, pakuluan po muna natin ito hanggang sa lumambot. At dito nga ay halu-haluin nyo lang siya hanggang sa maiga ang sabaw. Sinisip-sip kasi ng rice noodles yung mga natitirang sabaw na pinaglutuan nyo ng gulay. At lagi po natin tatandaan kapag po tayo ay nagluluto, mas mabuti na pong matabang sa una kaysa naman maalat sa una hanggang sa huli. At pag dumating yung part na yun na sobrang alat na niluto mo, ang hirap ng remedyohan nun. Di kagaya ng matabang, pwede mo siyang dagdagan ng asin, toyo o kahit na anong pampalat. At dito nga hinalo ko na yung scrambled egg na niluto ko kanina. Megas-megas nyo lang yan hanggang sa mag-mix na siya na maayos. At syempre hindi mawawala ang aming number 1 na paborito, ang tauge, de bonjour. Alam nyo naman ang tauge, pwede natin gawin lumpia, pwede rin natin ihalo sa pansit, pwede rin igisa sa kamatis. Halu-haluin lamang natin ito para ma-absorb ng tauge yung lasa. Pero make sure lang na huwag niyong lalamugin yung tauge. Mas okay kasi mas crunchy yung tauge kapag kinakain mo yung rice noodles.
Mas naiiwan kasi yung aroma ng tauge kapag hindi siya overcook. Mas masarap siya kapag kinakain mo siya. At syempre, luto na. Ihahain ko na makakain ng kontrabida. At eto na, ang aking pad thai na gawa sa Dubai, nagawa ng isang Pilipino, natutunan kong lutuin sa China. Ang gulo!